The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim
for His goodness and His Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magsasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Good morning, Jesus. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Mga kapatid, iba ho ang kasama ko ngayon. Ito ho yung aming panganay, si Amapola. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bati ka muna, sister. Good morning, everyone. Good morning po, Comfy family. Di ba? Oo. Ang aking pong sister Cora ay medyo prayer warrior muna. Kakanta. Nawala ho ang boses. Hindi ho, okay naman. Kaya lang, na-extend pa. Nagbibiran ho kami rito kasi nung last week around, ang sabi ko ay, wala Sister Cora kasi na-suspended. Biro lang ho ng biro yan palagi. Well, anyway, ito nga po kami. Thank you, Lord. At din nabigyan naman ng pagkakataon na kami magamay magkasama. At two or more gathered in Jesus' name. Lagi namang siya ang mangunguna. So, pamaya, bumati ka pa ng mahaba-haba, sister, ha, para maiksi ang ating lesson, kaya habaan mo yung bate. Anyway, bagong lahat, so ito po tayo ay magsisimula muna para po doon sa ating memory verse for the week. Ito'y kinuha sa Hebrews 13:6 at ang sabi dito ay,
So we can confidently say, "The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me?" Sister, sa Tagalog, maganda yan. Doon sa Hebrew 13:6. Yan. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng tao. Amen. If God is with us, who can be against us? So wala nang fear, wala nang kaba. At ito tayo mga kapatid, muli magandang umaga sa lahat. Tayo po patuloy na nag-aaral doon sa series po tuwing Martes tungkol doon sa identity ng isang tunay na Kristiyano. At diretso po tayo sa Efeso 2:1-7. But before anything else, I think let us pray again, sister. So, Ama, muli po, inuulit-ulit namin palagi na ang pasasalamat mula sa kagabi ng isang matahimik na pagtulog, bagamat may mga ubo-ubo, pero ginising mo rin ng may lakas at may kasiglahan. Sa oras pong ito, kami po ni Sister Apple ay gamitin mo. Kayo po ang mangunguna, wala po kaming nais na marating, kundi ang mapapurihan ka, malugod ka sa bawat salitang aming bibigkasin, at alam po namin hindi nakatago ang aming mga puso't isipan upang kami magkunwari. Kaya Lord, again, sa isang malusog na pagtatalakayan, kami po lahat ay humihingi ng kapatawaran. Linisin po kami sapagkat alam po namin tanging kasalanan lamang ang maghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. All for your glory again. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kanta tayo, Minister, Yung dati pa rin, tulad ng last week, ha? Yun ang kasi ang theme natin, Sala ko'y pinatawad mo. Sala ko'y pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa'yo, O Kristo, mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Mula po sa Episode 2, verses 1-7, nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. At sa verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon
ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Hesu Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So ito po, kasama ko nga pala ho si Sister Amapola. Isa pa nga pagpapakilala, Sister, yung mahaba-haba ng kaunti. Hindi nila ikaw kakilala, lalo yung naka-online sa atin eh. Sino ba si Amapola? Hello po, magandang umaga. Ako po si Amapola Cagimbal Padilla. Ako po ang panganay na anak ni Pastor JB. Ayan. Ako po'y nagagalak at ako'y naririto ngayon kasama ng Comfy Family. And it's my first time na makita at makahalubilo po kayo online at saka mga kasamahan natin dito sa Parañaque po. Marami pong salamat. Good morning! Amen. Kahapon may tinanong anong linggo may tinanong si Brother Boy. Sino daw yung si Apple Insyong? Para clarify. I-reveal ko na po. Ako po si Apple Insyong na every Sunday, Tuesday na nag-good morning po sa inyo. Ayan. Ako po yon. Insyong Cagimbal po. That's my middle initial po ng mami ko. Ayan po. Para hindi na po kayo malito. Salamat po. Opo. Yung Amapola po, yun ay nung sa ipanganak, yung pong aming mga madreng kaibigan na taga Mexico. Sabi nila, magandang pangalan yan, Amapola. Yung palang Amapola ay yun na mga wildflowers in the mountains of Mexico. Sa season nitong flowers na ito, practically clothed, nababaluhan talaga ng iba't ibang kulay ng Amapola flowers yung Mexico City. Kaya sabi namin, sige. Amparo. Kasi Amparo Muñoz na yung panganak sa Miss Universe eh. Alam mo ba, sister, naulit ko ba sa iyo? Hindi pa. Sana Amparo. Ang problema naman, ang pangalan ng aking inay ay Amparo. Ay without assurance na ito'y lagi naming mamahalin. Though she's really the apple of our eyes. Iyon. Thank you, Lord. Baka mapagalitan, ang inay ko yung aking pagagalitan din. Di huwag na lang yun. Amapola na lang. Pagkatapos apple of our eyes. Okay naman, sister. Oo, may kanta okay, yan. kita May kanta mo. yung Amapola. May kanta ba yun? Oo. Amapola, may kanta? Ba? Hinga. Amapola. My pretty Amapola. Ganun ba? Yan yung awit na yan. Kapiraso lang yan. Narinig ko lang sa nanay ko yun. Amapola, bukod kang Hindi ko alam yung kanta yun. Ay, sige, tatanong ko sa pamilya. Well, anyway, glory to God. So, ang ating pong pag-aaral ay patuloy din niya po yung ating paghahalungkat ng identity ng true Christian. Kasi kung tayo po yung mga tunay na Kristiyano, alam po natin kung ano ba talaga tayo. So, dito sa Efeso 2:1-7, dito po ay binigyan tayo ng isang overview ng isang tunay na believer ay hindi sa ngayon lamang. Ang isang tunay na believer ay nakikita mo doon pa sa kanilang pinagbuhatan nakaraan, yung past, yung present, at saka itong ating future na kaganapan. So, nung last time around, nung last Tuesday, ang topic po natin ay tungkol sa nakaraan ng isang tunay na believer. At ito nga po yung sinasabi na ang isang tunay na believer ay laging nagmumula sa pag-amin na siya ay makasalanan. Salamat na lamang, yung ating lesson, ang sabi doon ay, tayo ay dineliver na ng ating Panginoon sa kanyang galit sa puot. Dito sa kasalanan ito, from the power of sin. And not only that, tayo ay dineliver na rin niya sa pagiging disobedient. Yun ang ating last topic na diniscuss. So, walang pwedeng magsabing hindi ako nagkasala. At yun ngay nasa 1 John 1:8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Hindi pwede. Ang isang Kristiyano hindi pwedeng sabihin, ako'y angkan ng mga banal, angkan ako'y lumaking kung walang kasalanan. Huwag. Si Jesus Christ lamang yon. Kaya nga po, yun ang una. Dapat isang tunay na Kristiyano, kilala niya, inaamin niya, at ito'y kanyang inhingi ng tawad sa Diyos
dahil sa isang makasalanan. Ang Diyos hindi naman matagal upang bigyan ka ng solusyon. Ang ginawa ng Diyos, He delivers us from sin and from the power of sin. So yun ang una. Ang pangalawa, ang lagi ng kasalanan ay nagsisimula sa disobedient. So yun pa, ang ginawa ng ating Panginoon, i-deliver tayo from the life of disobedient. Lagi naman tayo, lahat tayo. Sabi nga doon sa Efeso 2:2 sa King James Version, we are children of disobedience. Talagang tinutukoy na talagang nakatuon sa ating ugat, sa ating pagkatao, disobedience. Para bang yan ang concupiscence. Concupiscence. Thank you, Lord. Before Christ, we followed the world, Satan, and the flesh into disobedience towards God. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, lagi na lamang. True believers no longer follow these three forces. Thank you, Lord, as a lifestyle. Sa 1 John 3:9-10, ang sabi doon ay ganito, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kung hindi anak ng Diyos, anak ng Diablo. Ang lahat ng true believers ay lahat ay anak ng ating Diyos. Thank you, Lord. How can a believer walk in the daily victory over this forces? So, nag-sum up tayo last Tuesday na upang mapagtagumpayan natin ito, ibinigay sa ating Efeso 6:13-18. Ito yung armor of God. Ito yung nasa sa atin na the helmet of salvation, breastplate of righteousness, the shield of faith, the sword which is the word, ang belt of truth. Lahat ito yung nasa atin na never walk in this world na hindi mo alam na ikaw yan na. Kung yan ay pangangatawan mo, gagamitin mo, mahihirapan ng kaaway na tuksuhin tayo. So yun ang nakaraan natin. So for today, ang ating pag-aaralan naman yung present true believers. Ang present true believers, ito na. Dati-rati ay galit sa atin ang Diyos dahil nga sa mga kasalanan ito. So true believers will be delivered from wrath. Atin uling angkin ninyo. Ang Diyos ay hindi nagalit sa akin. Ang Diyos ay mahal ako. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak. Kaya nga ito'y namatay sa krus dahil ako'y mahal na mahal niya at wala na sa akin ang kanyang galit. Ang statement o parang ipinagpipray mo pa rin kasi every now and then, alam mong sa mga ginagawa ng bawat isa sa atin, it deserves some just act kasi our God is a just God. Yung justice must also prevail. But this time, it is no longer anger. Ang ginagawa ng Diyos ay upang tayo ituwid na kaagad, i-discipline. Kaya i-claim natin na tayo mahal na mahal ng ating Diyos. So, dalawa ang pinapupuntahan nito, yung God's wrath. Ang God's wrath, doon sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remain on him. So, pinatawad na tayo, ang Diyos ay nabuksan ng langit, pinatawag na tayo mga, pwede niyo akong tawaging anak, Abba Father, kaibigan. Pero pagka ikay narito at paulit-ulit, ay magkakameron ka uli ng mga pagsubok na dapat ating maranasan upang tayo makabalik agad sa Kanya, hindi upang tayo itakwil ng tuluyan. So, dalawang pamamaraan na makikita natin. Ang ating Diyos, yung God's wrath, ang ginagawa niya ay tayo inihahand over sa word of sin. Kumbaga saan pinababa tayong maging disobedient, allowing mankind to reap the consequences of rebellion. Doon sa buong Romans 1, Book of Romans 1, doon ay dinescribe ni Pablo how the world has chosen not to acknowledge God and therefore he has handed them over to idolatry, sexual immorality, homosexuality, and all types of sin. Naalala ko lang, 1 Corinthians 5:1-5. Naalala ba niyo, mga kapatid, nung si Pablo ay nagalit, sabihin na natin nagalit, ano ang ginawa nyo? Ipaparaphrase ko na lamang. 1 Corinthians 5:1-5, kung hindi ako nagkakamali. Yung isa nyong member dyan, yung asawa ng kanyang tatay, para bang stepmother, ay kinasama. Pagkatapos wala kayong ginawa.
Wala kayong ginawa. Ang sabi doon ay, ibigay niyo siya kay Satanas. Yung pala ang ibig sabihin noon, ibigay kay Satanas, pero sa dulay nakalagay doon na, hayaan ninyong malinis, mapahamak ang katawan, pero mailigtas naman ang kaluluwa. Ako yung nag-isip-isip kasi doon bakit tayo i-hand over, bibigay na lamang ng Diyos sa mga ganitong mga kasalanan. Yung pala may purpose siya. Ang ating katawan ay pahihirapan, nang sa gayon, ang matitira sa atin ay nag-iisang kaluluwa nagiging malinis. Yung prodigal son, sister, yan may alam mo na rin, yung pala'y kaya rin pinayagan ng ama na masunod yung gusto ng anak kasi yung napakalaking kasalanan ng anak Buhay pa, sister. Inuha ng kanyang mana. Huwag mong gagawin sa akin yun. Delikado tayo dyan, hindi naman. Napamigay ng lahat. So, buhay pa, kinuha ng mana. Napakalaking, yun ang violation dan sa honor your parents na mapakayo. And yet, itong ama, which sabi sa ating pag-aaral, represent God the Father, pinabayaan lang. Kasi alam niyang may mga consequences doon. So, fast forward, yun na, nawala, naubos, naghirap, nagkasakit, lahat, nagutom at lahat-lahat na. Yun, mabuti ay yung naisip ng ama na ito naman ang susunod niyang gagawin. Mabuti, yun ang naging kanyang option. So yung concupiscence of sin, meron doon choices pag naroon ka na Yung bata na yon, si prodigal son, kung yun na hindi napapunta sa tamang desisyon, ang kanyang naging desisyon, nakita niya, ako'y mali, ako'y nagkasala. Ang niyang naisip sa bahay ng aking ama, hindi ganito. Punong-puno ng pagkain, maraming katulong. Ako'y babalik doon. Ay what about kung nagtuloy-tuloy ang tukso? Babalik ka doon? Papatayin ka doon. Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo sa iyong ama? At yung kapatid mo, yun ang mga tukso palagi. Yun ang concupiscence na lagi nang mapapasisip natin. Pero naghari, yung naalala ng kanyang anak, aking itong opinion lamang Naghari yung naalala ng kanyang anak na yung kanyang amay mapagmahal. Kaya ang sabi niya, ako'y babalik sa aking ama at ako ay magsisisi. At nag-rehearse pa siya ng kanyang sasabihin, ama ko, ako'y patawarin mo, ako'y nagkasala sa Diyos at saka sa iyo. Ako'y tanggapin mo. At bukod doon, agad ay bumalikwas, tumayo. Hindi na nagdalawang isip, nagdalawang araw. Pumunta na sa iyon. Thank you, Lord. So, yun ang purpose kung bakit kalimitan, tayo akala mo'y pinababayaan ng ating anak na magkasala na ng halos ay lubos-lubusan na. Saint Agustin, yan ang mga experience ng kanyang inay Halos lahat ng kasalanan na naka-record sa Bible ay ginawa na nito, ilan-ilan na lamang ang hindi natuloy. Pero sa dulo ng buhay na Saint Agustin, naging doktor pa yata nga siya ng church. This is through the prayer, of course, yung gusto ng Diyos na plano sa kanya. So, yun ang reason kung bakit iniyahan tayo kuminsan. Kung kayo nakakaramdam ng ganyan, ang inyong mga anak hindi nyo maintindihan bakit nagkaganito, ito na may pinagdadasal ko, tuloy lang ang pananalangin. Kasi may plano pa rin dyan ang Diyos. Ang lahat ng napili ng Diyos ay Kanya na. Meron lang mga sasalit-salit yan na medyo hindi nga natin maintindihan. So para bang ang sinasabi ng Diyos, ay makinig sa akin, sige, bahala ka sa consequences na yan. At ako naman babalikan mo pagdating ng panahon. So God allows people to turn away from Him and reap the consequences. Yung division in the family, yan ang mga karmitang result yan Discord in relationship, wounds and sickness from sexual immorality, government corruption, and so forth and so on. Yun ang unang sequence noong ang wrath of God ay doon natin nakikita. Pero yun ay bahagi na tayo pinatawad na binibigyan tayo ng lesson. Ang pangalawa, of course, yung at the end of times, doon na ang hatian. Ang kay black ay black at dito naman. Doon na ang hatian. At doon makikita natin, God must express His wrath because He is a just God. Hindi po pwedeng pasok na lahat. Walang universalism. Kinakailangan may binigay ako na mga utos sa inyo sa lupa. Kung ito'y masusunod, ito ang gantimpala. Kung ito'y inyong break at continually, hindi nyo ito susundin, hindi ko kayo anak. Doon kayo sa kabila. So, ang sabi, Matthew 7:21-23, hindi rin ito indication na kapag tayo ay kumbaga sa nakikita ng mundo,
na nasa simbahan, tayo ay active o kung ano pa man, hindi rin ito may kasigurudan. Kasi sabi dito, Matthew 7:21-23, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me, in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness." Ang bottom line nito, walang pag-ibig do sa lahat niyang ginawa. Para bang pilantropo, para bagang showmanship, para bagang wala. Kung meron man ay dagling nawawala. At this is to glorify me kasi ako'y magaling, hindi ang Diyos ang gino-glorify. Sa Revelations 20:15, "If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay itatapon sa lawa ng apoy. In either case, hell is a place where unbeliever bear God's eternal wrath for their sin. Yon ang final na wrath of our God. So, ang pangalawa, ito ng God's wrath. Ngayon, tayo ay meron ng natural disposition towards anger, malice, bitterness, hot temper. Natural disposition, concupiscence. Ito yung nasa atin. Para bagang nagiging second nature natin. Ito yung magatong uri ng kasalanan. Ikaw mismo, nang wala pa sa Diyos, ito na. Before Christ, we are naturally prone towards anger and wrath to various degrees. So the anger is demonstrated towards God. But not only were we prone towards anger of God, His word and believers, but also people around us. Hindi lamang tayo, hindi lamang sa Diyos, kundi sa mga nakapalibot sa atin. At ang kalimitan, yung ating nearest neighbor, our family. But God has forgiven us. Over and over, inuulit ng Diyos, pinatawad ka na dahil sa aking anak. Romans 5:9, "Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napawalang sala, lalong tiyak na maligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan ng Diyos." So, ito tayo, pinatawad, tinanggap na, Abba Father, nakakatawag ng direkta, nakapagdasal ng direkta. So ano ngayon ang ating dapat na response? Meron akong nabasa, nakituan lagi kong sinasabi, kabagsan bayad. Sabi noong nagpautang o nagbigay ng favor, hindi, ang principle dito ay pay forward. Pay forward. Kung anong ginawa sa iyo, nung nagbigay sa iyo, ibigay mo sa iba para kumalat yung biyaya at saka yung recognition na talagang ang Diyos ang pinagmulan yan. Romans 17:7-21, "Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peacefully with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coal on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Loving people, forgiving people, ay hindi nagtatapos doon sa nasabi mo, narinig nila. Dapat merong substantial kita, kasi merong physical body yan, emotional at saka spiritual. In all the aspect of human body, human soul, body and spirit, dapat kay kasama. Kung meron kang mayaabot, iabot mo. Kung meron kang ipakakain, ipakain mo. Ipainom mo. Batigit sa lahat, yung salita ng Diyos, yun ang napakagandang unang pagkain na dapat nilang marinig. So, at this point, ito kasing mga wrath na ito kasing mga sitwasyon na ito,
It boils down to one particular na napakatinding concupiscence na kasalanan ng tao. Ito ba yan tungkol sa problema ng pagkagalit? Yung anger? Survey. Sino sa inyo ang hindi na galit nung isang buwan ng October? Taas ang kamay. Ha? August pala, October, darating pa eh. Very good ito. Sister Cora, okay. Tama. Same feather, kumbaga. So, August, noong last August, sino ang hindi nagalit sa narito at saka yung mga nanonood? Sino sa inyo hindi nagalit? So, may nagalit noong August. What about last week? Sino ang hindi nagalit? So, last week may nagalit. What about kahapon? Sino ang hindi nagalit? Aba, talagang maganda survey. Pagkagising sa umaga kanina, sino ang hindi nagalit? Oy, thank you Lord, glory to God, glory to God. Oh, see? Survey shows that we need this lesson. Opo, Sister Cora, hindi nagalit kaninang umaga. Alam niyo kung bakit? Yes, opo. Walang boses. Joke lang yun. Hindi naman nagagalit. Ano lang talaga, very typical sa mga Batanggenyo na kumaga sanay mataas ang boses, hindi naman galit. Yung sa Bisaya naman, Ilonggo, malumanay, pero meron mang ibig sabihin. Kanya-kanyang yung kinalakihan. So, kung sino man ang inyong mga katabi at sa palagay nyo ay nagtatas ng boses, kuhanin lang yung essence ng sinasabi. There is a lesson over there. Amen, amen. So, really talagang kailangan natin ito. The first thing we need to recognize is that anger is indeed a problem. Ito yung problemang malaki natin. Ang sabi sa Bible, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires sa James 1:19-20. Ang ibig sabihin, you cannot be angry and live the righteous life that God desires. Hindi po pwedeng yan ipagsasabayin. Ikaw, magagalitin pagkatapos sasabihin mo ikaw ay right. Hindi na sasabihin kayo righteous o ang iyong pamumuhay ay halimbawa pastor o di kay messenger of the word of God. Eh yung pagiging magalitin, eh hindi kinakailangan yun ni ating bibigyan ng malaking pansin. At sa study nito, we pray hopefully na makakuha tayo ng ibang tips upang immediately on the onset of this type ng temptation, we will cut it from the buds. Yung mula sa pagkakasuloy ay ating pupuntahan. Sabay-sabay tayo mga kapatid kasi ako kaninang pagkagising, ako po'y nagalit din. Ang ginawa ko yung naligo agad ako ng mabusa ng malamig na tubig at yun na. Ang galit ko naman ay malambing. Malambing na sister. Thank you Lord. Kaya nagsabi sa akin, ako din nang bubuli sa aking mga apo. Ito. Kaya ako dinala ko dito upang inyong bulihin din. Thank you, Lord. So, anger is an especially big problem because it's a gateway to so many other problems. Katulad ng Sunday, concupiscence. Ang concupiscence is not only just a minor sin, but this is the seminary or the seedbed. Dito na sumusuloy. Hindi mo kayang pigilin yan kung wala ka sa Spirit of the Lord. Kung yun naroon lang sa isang paso, babasagin yan. Pagka yan ay hindi pinag-ukulan ng pansin at hindi ka humingi ng tulong sa ating Panginoon. Ang sabi nga, anger is one letter short of danger. Anger, lagyan mo yan ng malaking D, ayan ang ibig sabihin ni danger. Very, very dangerous. Anger, put mo ng D, it is a danger. It's a good warning to keep in mind. Anger can cause great damage not only in your life, but in the lives of those around you. Hindi lamang ikaw. Nako, mga kapatid, ang dami. At yan ay, kumbaga saan ay, ang sabi ng inay, huwag kang magmura. Huwag kayong magmumura. Ako ngayon inay, tatay, kasi mga anniversary, ito ng aking mga susunod eh. Sabi ko, bakit ho? Kasi pag ikay nagmumura, nagmumukha kang mura. Ayun, huwag tayo magmumura, mga kapatid, magmumukha kang mura. Cheap. Cheap, thank you. Cheap pala ang English doon.
So it creates many problems. Relational problem, loss of marriage, loss of family, loss of friends. Meron din itong major life problem. Matatanggal ka sa trabaho. Meron mga demanda, lawsuit, damage to property, harm to others, at it can even go to a level na meron ng mapuputol na buhay, makikitil, murder. Pag hindi ito napigilan, it has also an emotional problem in it. If you are angry in a person, that will affect you emotionally at every level. Pag ikay galit, lahat na, mali na siya, hindi na tama, pati yung iba makakaramay pa. So, anger also causes healthy or physical problem. Sabi ng mga doktor, it will cause you high blood pressure, heart diseases, headache, stomach problems, ulcer, colitis. What is colitis? Yun din ang pagkakaintindi ko, brother. Colitis. Hindi yun. Opo, ang colitis ay yun daw ang hardening or inflammation of the lining of the colon that causes diarrhea. Ayan. So, merong anger kapag ka nagkaganon. Insomnia have all been linked with unresolved anger. Anger is particularly dangerous because it is self-reinforcing. Hindi ito nangangailangan ng support ng iba, supplement, wala. Pabayaan mo yan, mag-grow yan. Parang yeast, kumbaga yung ating pinag-aaralan, it will grow that much. Hindi mo mapipigilan ito. So, when we get angry, we often get result, which sounds like good things, but it's not. Parang feeling mo nanalo ka pagka nagalit, pero nakakamali. Magagalit at magagalit ka uli, pero hindi mo nakuha yung gusto mong kuhanin. Sabi dito ay, anger is a shortcut that short-circuits full relationship and true satisfaction in life. Na short-circuit na ang relationship na dapat ay magtuloy-tuloy pa. Isang araw na walang imikan sa bahay. Isang araw na wala, dabugan o wala. Hindi masarap ang pagkain, kahit paano yan. At isang gabing hindi makakatulugan dahil merong anger na naghari sa tahanan yan. So, sabi ni Neil Clark Warren, I get what I ask for, but not what I want. You get the immediate results that you are looking for, but you lose out a long-term fulfillment and joy. Nakuha ko yung aking hinihingi, pero actually hindi mo pala yun ang gusto mo eh. Hindi mo nakuha kasi yung pinapagalitan mo eh. As a matter of fact, baka lalong mapalayo yan sa iyo. So, ano ba ang nagtitrigger dito? Ano ba ang nagtitrigger dito? Ang nagtitrigger dito, for example, ay kapag sumama ang loob, nasaktan, katulad nung nangyari kay Cain at saka kay Abel, Genesis 4, 5-6, sumama ang loob, nasaktan. Nag-alay pareho, ang tinanggap ni Lord, may reason at that, ay yung kay Abel. Kaya nagselos, kaya nagalit, leading to patayin yung kapatid. Yun ang mga nagtitrigger sa mga ganitong pinag-uusapan natin. Ang pangalawa, yung kapag ka mayroong prostration. Matatakel mo pala yan, sister, ano? Yung prostration. Ano ba yan? Prostration. Yung sinaaman, the Syrian general, nagpunta sa propeta at sabi ng bata, meron sa aming propeta, ikaw ay pagagalingin sa iyong leprosy, ketong, nagpunta. Ang inaakala, itong general na ito, nagpunta muna sa hari, iginalang, binigyan ng guidance, pero pagdating sa propeta Elisa, hindi man lang nilabas. At ang pinalabas ay yung katulong, offended, frustrated. General ka, ikaw ay great warrior, talagang ginagala ka, pati ng hari nila, hindi numas, nagalit. Ano yan? Ay, sa amin meron ding mas malinis pa rito na tubig. Mabuti na lamang, meron rin yung bata, nagpaliwanag sa kanya. Nagalit talaga yun. Kung hindi, alam ba niyang maaari natuloy pa sa gera ng dalawang bansa? Salamat sa Diyos, hindi nangyari. Fast forward, gumaling nun siya naman. Kasi nag-submit siya sa Diyos ng mga Israelita. Meron pa yung jealousy, panibugho, at marami pang iba. Si David, si Saul, ano man nangyari kay Saul? Si Saul talagang nag-jealous sa kanya.
nang mapatay si Goliath, ano nangyari? Yung mga babae, nung sila'y lumabas, anong sabi? Yara, mabuhay si Saul, nakapatay na 1,000. Tapos susundan naman nung kabila na, mabuhay si David, nakapatay siya ng 10,000. Short of saying, King Saul, boo, boo. Parang binubo. And with that, magti-trigger yon. Kaya naman itong ating si King Saul, hindi naman siya tinantanan ni si David. At talagang gusto niya na ito ay patayin. So, yun mga kapatid, ang mga ating tinatawag na mga sanhi kung bakit natitrigger. So, alam din natin mga kapatid na ang pagkagalit ay merong godly at meron namang sinful. Pag sinabing godly, ito na yung tungkol sa mga halimbawang ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi doon sa Psalm 7:11, ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. God is righteous judge and God who expresses wrath every day. Sa Psalm 7:11 yan. So ang ating Diyos mismo ay godly wrath. At tayo magpapasalamat kung yan ay dumating na agad kasi kung hindi, pag kayo naipon, delikado tayo dyan. Ang ano natin, ang Diyos ay nagagalit pero hindi tulad ng galit ng tao. Kundi He is just, makatarungan. Parusa is not an anger sa dapat parusahan. Obviously, God does not sin, impeccable. And so anger is not sinful and itself. So, justice requires His righteous anger. Pangalawang example, si Moses, Exodus 32 verse 19. Pagbaba niya sa bundok, nakita niya yung mga tao doon, sumasamba na doon sa molten calf. So, anong gagawin mo? Ay, tayo may isang Diyos. Yun, nagalit siya. Binasag niya yung tableta, 10 Commandment. Anong sabi nga niya, sister, nung basagin niya ang tableta? Hindi mo nababasa yon. Ikaw naman ay inano ko lang, pinare-relax lang kita. Ang sabi ng iyong kapatid, puro utos, puro utos. Hindi, wala sa Bible. Nagalit talaga siya sapagkat can you imagine ang hirap na nangyari sa kanya, baba, taas sa bundok. Ang Diyos, ang lahat ng ginawa sa kanila para sa kanila, mula Egypt hanggang dumating sila doon, provided, protected. Pagkatapos, ilang araw lang na nawala, ipinagpalit na agad ng Diyos sa isang cup ng molten cup, golden molten cup. So, yun ang righteous na anger. Of course, ang ating Panginoong Jesucristo, righteous anger. Ang eksena na very vivid ay doon sa templo. Nung bagan siya ay ano ba nangyari doon? Sa Mark 11:15-17, pagdating niya doon sa templo, doon sa patio, ay ginawang palengke. Nagalit siya. Pinagtatapon niya, at yun ang righteous anger. So, Lord, let me be angry about the things that make you angry. Yung pala. We are entitled to this angry spirit kung ang iyong ikinagagalit ay yung ikagagalit ng Diyos. Example, pwede ka palang magalit sa iyong anak. Sa pamamaraan, nakita mo na ang ginagawa niya ikagagalit din ng Diyos. Yung ikagagalit ng Diyos, magalit ka rin sa Kanya. Pero sana, lagi nang mayroong feeling na, I love you, my son. Kaya ako ginagawa ito. Yon ang mga sanhi. Sinful anger. Ang simple anger, ito yung mga sa tao. Ito yung kumbaga na explosive anger. Immediately. Kung magagalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino ay nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. Pagka pala isang tao ay agad ay outburst, kagigising pa lamang ay eto na, wasang na, wala, galit na agad. Isang mark yan na yung tao na yun ay mangmang. Walang pagpipigil sa sarili. Huwag nating gagayahin ang mga ganon. Meron namang tinatawag na nurtured anger. Nurtured is ini-in ang galit. Itinatago muna. Ang isang example, sa first, kinikim-kim. Naisulat ko, ini-in. Inaalis ang kinikim-kim ang galit. Ito yung iniipon. Sa 1 Kings 21:4, ito yung si King Ahab. Si King Ahab, may nakasodahang orchard. Beautiful, fertile, productive.
Gusto niyang bilhin kasi katabi nung kanya. Ayaw ipagbili kasi minana yon nung nagmay-maari noon na sinabot. So mula noon, nag-ano na siya, nagwala. Nag-asal bata. Hindi makausap, ayaw kumain, wala. Mainitin ang ulo, yun ang iniinin. Tapos, ang matindi pa niyan, yung kanyang asawa, yun, ang payo sa kanya, akong bahala dyan. Yun, pinapatay yung sinabot. Pagkatapos nung masabi, okay, solved na itong titulo, kumain na. Ang sakit noon. Biro mong dumating sa nawala na naman ang buhay. Meron naman tinatawag din na buried anger. Buried, ibinaon. Sa totoo, pagka-example ay ganyan, actually, tinabunan lang eh. Kasi binalikan uli noong tao na nagagalit. So again, mga kapatid, yun po ang ilang natunghayan natin sa ang anger. Napaka dapat agad ay from the buds atin po itong papatayin agad. May kasama nga ho pala ako dito. 9:03. Again, si Sister Apple po ay Apple dahil nga mas mahaba daw yung amapola. Magpakilala ka naman, Sister. Ano ka ba? Ikaw ba? Bago mo sabihin na yung lesson, bakit ano ba yan? Sino ka nga ba? Nagpakilala na po ako kanina. Gano'n? Opo. Yung pala. Akala ko Kala ko wala na po akong part kasi last page na. Sabi ko, yehey. Okay. Anyway, masanay ka sa iyong mami. Magtanong ka sa mami mo kung ano nangyayari pag nakaupo na rito. Kidding aside. Thank you for, kasi sabi ko sa kanya kagabi, Sister, ang iyong mami ay medyo mukhang diretsong mawala ng boses. Pwede bang ikaw? Sabi naman niya sa akin pwede naman daddy, kaya wala akong preparation. Mag-research ka na lamang yung management, yung anger management. Anger management na lamang. Kahit hindi mo na spiritually ay naroon, pero may spirit yan ni Lord. Yung nagsulat niyan, binigyan din yan. Basta tingnan mo na lamang kung, kasi siya ho ay, ako nagpapakilala, nahihiya ka eh. Siya po ay administrator doon sa kanilang university, doon sa Pangasinan. At siya ho ay, una sa lahat siya asawa, siya anak. Kaya meron siyang tungkol sa pagmamanage ng anger. Bilang panganay na kapatid ng aking mga iba pang anak, siya'y disciplinarian. Ay ngayon, namin misinterpret nung kala na ang pagkakabaliw nito, alam ba niyo ang baliw sa Batangas? Masungit. Ayun pala, nagdidisiplin kasi panganay. Ayun na nakita ko doon. Kaya, thank you, Lord. So anyway, sige nga, sister. Good morning po ulit sa inyong lahat. Actually, late night po nasabi ni Daddy that I will share today para po in replacement kay Mami kasi nga po she can talk dahil malat po si Mami. So ang first reaction ko po, kaya hindi po ako makaimik kanina, ay syempre nagalit po ako. Kasi I'm not really used to nabibiglain ako at hindi ako makakapaghanda. Especially, I'm talking in front of you at ito nga po, hindi pa po ako masyado sa mga Bible verses and whatever. Pero sabi po ni Daddy kanina, umaga, kasi nagre-react pa rin po ako kaninang maaga, sabi niya, anak, offer it to the Lord, it's for the Lord. So medyo na ano po yung aking puso, ay oo nga naman. At bilang panganay, you have to obey. Pero yung anger po nandoon. So sabi ko din, sa bagay, for how many years, kasi po nga, sabi ni Daddy kanina, we're dealing with different type of students, kasi po sa academic services po ako, more of students, parents, clients. So, yung customer service at anger management po, ang usually aming pinag-uusapan, yun yung training, seminars na dapat alam namin sa opisina at lalo't higit alam po ng mga leaders or officers sa eskwelahan. As an administrator, sabi ko, I'll go over with my notes. Pero kanina, dahil sa anger, I can't really think kung ano nga ba talaga yung mga yon. Pero
with the grace of the Lord at saka ng Holy Spirit, habang binabalik-balikan ko po, ako po'y napapangiti. Abay, ako nga yun, nagalit agad ako, tas yun agad ang yun palang aking i-share today. So, thank you, Lord, at I'll be given a chance to share with you. So, before that, gusto ko po muna ulit i-define yung anger. This is according to Hannah Parves. Anger is an emotion that gets triggered when we feel threatened. The threat could be real or perceived. Parang katotohanan, pero minsan hindi katotohanan. We're always angry with an object, which is for another person, a life situation, or even to ourselves. That's according to Hannah Parves. Anger varies in intensity. Take note po, para siyang level. Kumbaga sa academics po, level of accreditation, may level 1, level 2, level 3. Or kung sa earthquake, intensity 1, 2, and 3. The higher yung level, ayun po ay medyo mas nakakatakot na level ng anger. So, let's go over with it po. Please bear with me. So, some events only trigger mild annoyance in us, while others cause us to explode. Siyempre nga po, depende doon sa level ng ating anger. The more our core biological or social needs are threatened, the more intense the anger. So, there are several causes of anger. Yung mga types na minention kanina ni Daddy, related po yan. So, some of the causes po, yung frustration. Everyone always feel frustrated. Lalo na po kung ang goal natin, ang plan natin ay hindi natin na-achieve or nasusundan. So yan po yung isang cause kaya lagi tayong mainit ng ulo. Or violation of our rights. Di po ba? That's one cause of anger. And even disrespect. At saka pag mostly na-humiliate tayo, yung humiliation. Anger motivates us to fix whatever is wrong in our lives. Meron naman siyang nadudulot pala. Ang kagandahan yan, mas namomotivate tayo. If we're experiencing frustration, it forces us to reflect and shift to other strategies. Hindi tayo mag-stick doon. So kailangan iibahin natin yung daan kung alam natin it will not suit to that one. When our rights are violated, it also motivates us to get our rights back. Siyempre, di tayo papayag. Kailangan yung ating karapatan ay makita natin or maibalik natin. And when we're disrespected, it also motivates us to restore that respect. So there are several stages of anger. Actually, nung binabasa ko nga po ito, sabi ko, 8 pala yun. But sometimes, hindi ko nasusundan yung 8 stages. But please, tingnan natin yung 8 stages ng anger so we can manage it perfectly or mas madali natin siyang i-manage yung anger. So let's break down anger into 8 different stages. Having this microscopic view of anger enables us to understand anger better. Kasi sometimes, pag nalagay natin sa utak yung galit, sabi natin, hindi ka na makakapag-isip ng tama. Galit ka nga eh. Hindi mo na yung mamamanage kasi galit ka nga. It's also help us manage your anger well. Pag nalaman natin yung 8 stages, how are we going well about it? Because you'll know when you put the plug on your anger and when it will be too late for us. So let's discuss the 8 stages of anger. The first one is getting triggered. The second, build up of anger. Let me first enumerate the 8 stages. The third one is preparing for action. Fourth, feeling the impulse to act. Fifth, acting on the anger. 6, relief. 7 is recovery. And the last one, which is 8, is repair. Let's first discuss the first one, getting triggered. Sabi nga ni Pastor kanina, there are lots of reasons kung bakit natitrigger yung ating galit. May mga bagay na bakit natitrigger. Anger always has a trigger, which could be external triggers or internal triggers. Yung external triggers include life events. Example, yung mga hurtful remarks from others, yung mga naririnig natin sa ating mga, kung sino-sino sa likod natin, nasasaktan tayo, that will cause us, nagagalit tayo. Kasi hindi tayo pumapayag na
uy, hindi naman totoo yun. So, yun yung isa na nakaka-start ng galit. Or another one is internal triggers. What are these internal triggers? Or anger could be one's thought or feelings. Minsan, nasa isip lang natin. You feel anxious about everything. Lalo na po sa amin, sa mga estudyante, pag malapit na ang exam, they feel anxious about everything kasi they are not ready of taking their exam. So, laging parang galit sila, kakausapin mo lang, may mga gantong reaction. So, simple anger that leads to many things. Sometimes, anger is triggered as secondary emotions in response to a primary emotions. For example, getting angry for feeling anxious. Yun na nga po yung example ko kanina. Yung mga estudyante, konting lang, nagagalit. Kasi nga, yung feeling nila na hindi sila ready. Or maraming at the back of their mind na nagkukos sa kanila ng fear, kahit hindi pa nangyayari or whatever. So, a trigger of anger is any information that makes you feel threatened. Once threatened, our body then prepares us to meet the threat. Nagre-react ang ating katawan pag nararamdaman na natin yon. Since you're not yet entirely under the grip of anger, this is an excellent time to reevaluate the situation. As we go along, makikita natin yung mga stages. Meron pala tayong time or oras na i-reevaluate or i-evaluate natin yung ating sarili para hindi mag-push through doon sa anger na yan. So, important anger management questions to ask yourself in this stage include the following. Yung na-mention kanina ni Pastor JB, what triggered me? So, we have to ask ourselves, what triggered me? Why did it trigger me? Or is my anger justified? Am I misperceiving the situation as a threat? Or it is really a threat? Or what assumptions am I making about the situation? So those are the questions that you really have to ask yourself para ma-manage natin yung anger. Number 2, stage is build up of anger. After you've been triggered, your mind tells you a story of why your anger is justified. It might borrow events from the recent past to weave the story. When this happens, anger starts building up inside of you. So at this stage, you can still change or gear to reevaluate whether the story is true. So yun, pag nalaman natin ulit kung ano yung nagbi-build up ng anger na yon, ask ulit natin yung sarili, i-evaluate ulit natin kung tama ba o hindi, dapat ba talaga akong magalit o hindi. If you realize that the story is false and the threat isn't real, you can short-circuit the anger response. Magkakalmado na tayo, hindi naman pala totoo yung kinagagalit natin. Ba't pa tayo mag-exert ng effort? Ba't pa tayo na magalit or ipakita natin or sasama lang yung loob natin? So, cut it na. Mag-shift na tayo doon sa, hindi ko naman pala kailangan magalit. If that is not true. But as a person, tao nga lang tayo, sometimes we really can't do that. If however you feel your anger story is justified, the anger keeps building up. Nagpa-pile up yan kapag talaga namang napatunayan mong kailangan mo talagang magalit. So, doon papasok yung preparation for action. May immediate action agad tayo pag talagang galit na tayo. And once your anger reaches a certain threshold, your body starts preparing you for action. Dito natawa po ako kanina. Kasi what are those body response? Ano yung mga nangyayari or reactions na sa ating katawan? Muscles get tense. Yung para pong naninigas ang ating mga muscles sa galit. Ito yung to prepare them for action. Yung ramdam nyo po na parang yung ating buong kalamnan ay nanginginig. Yun po, kasi galit ka. Pupils dilate. Dito natawa po ako kasi lagi akong tinatawanan ng mga anak ko, Mama, your eyes. Kumbaga sa Tagalog po, tumatarak na naman sa galit. Ayan po. Another one is nostrils flare. Yung pong lumalaki yung butas ng ilong sa galit. Ayan. Si Apple ganyan po pag galit. Breathing rate increase. Of course, talaga pong lalakas or bibilis ang iyong paghinga. Kasi yung energy talagang ilalagay mo lahat doon sa galit na yon. Heart rate increase. Ayan. Talaga pong parang nagpapalpitate ka na.
Usually po, ang nangyayari, pag nagagalit ako, sa mga anak ko lang naman po. Andito po si Carlo, my second son. Siya po ang magpapatunay na simple things that get me angry, especially in the morning. Pag kasi po may sinabi ako na you have to fix your room. Although they're doing that, yung bed po nila. But there are sometimes na, return this, put it in the sink, ganyan. Turn it off. Gusto ko po kasi action kaagad. Kaya nga sabi po ni Daddy kanina merong level na ganyan. Sabi ko, hindi ko muna inintindi. Siyempre, kagigising pa lang naman po noon na ano yung mata nila. Pero ako po kasi yung tao, sakit ko po yata yun na pag hindi nasunod, ayan na, galit na po ako. Nandun na po yung mga ito, yung 5 yan. Yung nantatarak ang mata, lumalaki yung ilong, ng butas ng ilong at talagang nagre-react ka agad. So your body is now officially under the grip of anger. Take note, pag ganun po, maraming sakit na lumalabas. Kaya iwas-iwasan natin yon. As mentioned ni Daddy, nandyan yung causes ng lots of diseases, yung high blood, and especially, pumapangit po yung ating mukha, nagkaka-wrinkles, kung lagi kayong nakasimangot, yung mata mo, yung ilong mo, baka lalo pong maging pango or sarat or whatever, kidding aside, ganun po yon. So it will be hard at this stage to re-evaluate the situation. Kasi nag-react ka na, nandun na yung mga facial expression mo and drop the anger. But with enough mental work, it is still possible. Tingnan po yun nandun pa lang tayo sa 3rd stage. Meron pa rin mga chance to change and re-evaluate yourself. Ang ganda. Then the 4th stage is feeling the impulse to act. Ano po yung pang-4th? Now that your body has prepared you for taking the action, the next thing to do is to push you to action. This push is felt as an impulse to act. So, sometimes, nag-yell ka na. Yun na kasunod na po yun Kapag nantarak na yung mata mo, lumaki na yung butas ng ilong mo, marami ka nang masasabi. Kumbaga, sunod-sunod na po yun. Sisigaw ka. Minsan nga po, hindi lang yun okay lang yung sisigawin mo kung ano yung gusto mong ipagawa. Kaya lang sometimes you say bad words na. And then sometimes you punch para yung sa galit. But sana naman po, yun ang ating pag-aaralan, to control things. And then, this energy that has been building up inside you creates tension and needs release. Kapag ganon, talagang iba na yung feeling. And then, feeling the impulse to act pushes us to release or pent-up energy. Kasi puro galit na yung laman ng katawan mo from ulo hanggang paa. Kaya yung mga actions natin, hindi na natin siya makontrol. So the 5th stage is acting on that anger na ating nararamdaman. It's not easy to say no to an impulse. Impulse nga po talagang magre-react ka agad yan. So the energy that has built up seeks quick release. However, it isn't possible to resist the urge to act. But the amount of mental energy it takes to counter the release to pent-up energy is really tremendous. So if your anger was a leaking pipe, it's just an example of a pipe na medyo may butas, pwede pa pong ipatch yun yung ating anger na yon. But if it's yung marami na pong butas at malalaki ng butas, parang ang bumbero, mahihirapan na po siyang i-close or i-turn down yung fire. Parang the more na lalo siyang matitrigger, mag-aapoy, mas lalo siyang magagalit. So if the leak isn't that bad pa naman po, we can do something about it. So that's the 5th stage. From 1st to 5th, meron pa rin parang chance. Kung hindi naman siya ganun kalaki, yung leak, we can do something about it. We can control our anger. We can control ourselves. But if it's not, ito po yung tendency na we need the help of we need other people to control us para ma-stop yung mga yan. Then when you act on your anger, a fire hose gets open and that it's so hard to close. Yun nga po yung na-mention ko kanina, kapag sobrang lala na yung leak. And then within a matter of minutes, you can say and do mean things motivated by hostility. At this stage, your fight to fight or flight survival instinct is in charge. You can think rationally kapag grabe na po yung mga yung galit. So, note that you can still release your energy at this stage harmlessly. Take note.
we can still release your energy at this stage harmlessly if you don't want to hurt those around you. Merong means. Yung dating wala ka pa kay Lord noon, hindi ka naman magsasabing talagang sugod ka kaagad, a-action ko kaagad. Pero pag na kay Lord ka, you can pray, Lord, help me control myself. Come, Holy Spirit. Actually, nangyari po ito sa akin Personal experience ko. Na talagang, hindi naman po ako yung taong yung nananakit. Pero kapag galit ka, sa isip mo, kaya mong manakit sa isip. Pero kapag gagawin, this based on my experience, ay hindi ko po kaya. Siguro it's because of the Holy Spirit. There are someone around me praying for me not to be like that. And that's I'm blessed to be like that. Na pwedeng i-control ang sarili kapag ikaw ay galit. There was one time in my life na ako po ay talagang nagalit sa buong buhay ko. Ang nangyari, paano po ba yon? To release my anger, nakapagsalita ako ng masama doon sa tao. Nasabi ko, ba't mo ginawa ito sa akin? Nasampal ko po siya because of my anger, ng galit. Pero after that, nag-pause po ako, lumayo ako. Ito, hindi po alam ni Daddy to. Nagpunta po ako sa mountain. I asked my friend to come with me kasi hindi naman po talaga ako adventurous. Pero na-realize ko I need to release everything. So nagpunta po kami sa mountain somewhere in north. Nag-mountain climb kami. Pumunta ako sa tuktok. Ang ginawa ko po, sumigaw po ako ng sumigaw. At doon ko nirelease lahat ang galit ko. At umiyak ako ng umiyak. Alam niyo po, after that, tumawa lang po ako ng tumawa para akong crazy, loka-loka. Pero ang sarap ng feeling. Hindi ako nakapag-isip na bumawi. Pwede ko pong sorry to say it, pwede ko siyang bawian, pwede ko siyang saktan, pwede ko siyang mapatay dahil sa ginawa niya sa akin, pero hindi po nangyari yon. Talagang ginaid pa rin ako. So I divert my feelings, kung ano yung ginawa ko, I go somewhere and release it doon sa lahat ng aking mga naramdaman. It's nice because you're with the Lord. What if kung wala ka? So ang ganda po ng mga stages na yun, meron kang chance to really reflect and reevaluate still yourself. Kaya hindi ako naniniwala na pag galit ka, doon ka kaagad. Pero syempre, depende naman po yun sa tao. Kaya we keep on praying and asking the help of the Holy Spirit. How about the 6th stage? Relief. Ito yung pinaka-masarap naman din pong feeling after ikaw ay magalit. When you release the tension that anger has been building up inside you through action, you feel relieved. Totoo naman po, di po ba? Yung kapag nailabas mo na lahat, parang ang sarap ng nabunutan ka ng tinik. You feel good momentarily. Expressing anger unburdens us. Parang, ay, salamat. Parang ganun, nailabas ko na. So, how about the 7th one? The 7th stage is the recovery. Of course, after the relief, yung recovery stage naman yung susunod. Siyempre, nagalit ka, hindi naman agad ganun kabilis yung recovery. Nandyan pa rin yung galit So, we need to undergo the 7th stage, yung recovery stage. During the recovery stage, anger has subsided completely and the person begins to cool down. And then, the temporary madness of rage is now over. And the person is brought back to their senses. Yan. And then, during this stage, the person is likely to feel guilt. Ikaw rin, makakaramdam ka rin ng guilt. Bakit nga ba nangyari yon? Baka naman meron akong contribution kung bakit din nangyari yon. And then shame. Naiya ka rin sa sarili mo, sa mga nakarinig. Dahil ang dami mo rin nasabi. Sometimes, yung ibang tao, dahil galit ka, nagwawala ka So, parang nakakahiya. Ikaw ba yun? Nakakahiya. You feel shame. Nag-regret ka. Sana hindi ko na lang ginawa yun. And then even, depression. Nangyayari po talaga yon. Kasi you did not expect na mangyayari din yun sa buhay mo. Then they feel like they should be possessed by some demon when they were angry. Totoo po yun. Nagdidilim ang iyong paningin. But hopefully, sana po, when you're with the Lord, I believe naman po na hindi yan dadating o hahantong sa gaya ng ibang tao na talagang nagdidilim na yung paningin dahil doon sa galit mo. And then, their safe mode.
is back to online as their survival mode goes offline. Ang ganda na po, yung parang there is still a chance to do something about your anger in every stage na ating naririnig. And the last stage is the repair one. In this final stage, the person reflects on their behavior and learns from it. Ito yung pinakamaganda. After those things that happen, syempre yung repair, hindi lang ipapatsi. You have to reflect on it and learn something about it. Yung mga nangyaring yun. I-reflect natin, ano ba yung behavior ko? Ano ba yung natutunan ko doon? Dapat matututunan mo talaga at hindi mo na siya babalikan. Kasi natutunan mo. It's hard, but we have to try it. As we go along, matutunan na natin yun. May matuto tayo sa lahat ng actions na ating ginagawa. If they feel they overreacted and were hurtful, they apologize. Have you experienced it, saying sorry to the person na meron kang nakapasakitan mo, na nagalit ka sa kanya? Mahirap, lalo na kung totoo yung rason kung ba't ka nagalit, right? But still, ang ganda kung ikaw pa rin ang magsusorry kasi nagalit ka. And then apologize, repair the relationship. But sometimes you cannot go or return to that kind of relationship, but ang importante doon ay nagkaroon ka ng feeling na napatawad mo na siya kahit hindi na mababalik. Sabi nga natin, pag may lamat, ay hindi na natin maibabalik ng buo. Still, there's a lamat. Pero may lamat man yan, hindi pa naman siya yung ganong biyak na biyak. We can do something about it. Although we cannot put it to the original one, yung repair na sinasabi dito ay yung repair na ma-accept mo na may natutunan ka doon, tapos mas magiging matibay ka dahil alam mo yung natutunan mo. They might make plans to behave differently in the future, at least until the anger demon takes over them again. So yun po yung 8 na stages that we need to undergo, lalo na if we're facing that anger. So ang gusto ko lang pong sabihin, we should always end the stage. Tapusin natin hanggang doon sa repair. Kasi mas maganda ang feeling na nagalit ka, tapos may natutunan ka. Naayos mo yung feeling mo na anger, ibabalik mo doon. Hindi man totally 100% na mawawala yung anger, di po ba? Andyan lagi yan. Sabi nga, hindi tayo makaiwas doon. But iba yung galit pag ikaw ay na kay Lord. So that we can learn and behave well and clear our mind and heart, let us make a period doon. Kapag tapos na, mahirap sabihin. Sabi nga, naku, si Sister Apple, parang ang hirap namang sabihin na, tapos na yan, makakalimutan ko. I know, ang katotohanan, kahit ako po, ay hindi pa rin hindi ko makalimutan lahat yon. Pero, with the grace of the Lord, because of the Holy Spirit, and while you're praying, pag naiisip mo yon, mawawala rin. Matatanggal din kasi may nagdadasal sa'yo, nagdadasal ka. So, magkakaroon pa rin ng period. Hindi man siya bold na period. Iba po kasi yung, di po ba sa, may bold at merong regular na period. But still, I believe yung period na yon ay mararamdaman din natin. And try always to pray, not to experience it again. Yun po yung ang pwede ko pong sabihin based on my experience. Pray and pray until na slowly yung anger na yan ay mawawala. So we should really manage our anger. Mahirap man, but we have to go for it. Then because if not, it might lead to the end level, yung pinakamataas na level, yung sabi nga ni Pastor JB kanina, yung mga na-share niya doon sa mga experience doon sa Bible dahil nga doon sa galit na nahahanto sa sa patayan, sa hiwalayan, lalong mas masakit yun. So let's not let this happen to us. So let's learn to accept, pray, and end that feeling of anger. How to overcome evil, sabi nga ni Pastor JB kanina, is to overcome it with good things. So yun lang po. Thank you so much. Hope you can you get something about po dun sa aking sharing. Thank you. Thank you, Lord. Sa next Tuesday ulit daw. Anyway,
Idadalhin ko po, kasi may pinadala ko sa akin, Sister Cora, ito naman nasa kanya. Kumbaga sa talo yan ang lolo ko. Hindi, walang tatalo. Lahat naman ay kay Lord. Approve. Number 7 is completion. Number 8 is new beginning. Yan ang scriptural interpretation ng number. So number 8 is a new beginning. Thank you, Lord. Pinadala ni Sister Cora, ako na rin babasa, talagang wala ho siyang boses. Ang sabi niya dito ay ganito, hango ito sa relasyon ng mag-asawa, yung domestic disagreement. Ito po ay kalimitan ay anger actually ang definition, yung domestic disagreement. Gumamit siya ng acronym na POIS. Doon sa letter P, ang sabi niya dito ay pause. 3, 2, 1, praise the Lord, glory to God, hallelujah, amen. Be sure that kaya mo yan at magpupuri sa Diyos ang mangyayari. And number 2 is pray and praise. Pray and praise. O paano ba yun? Pagka po kami ay nata-traffic, halimbawa nga sa malimit namin si share sa kalye, ang aming kinakantang paborito ay ang pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal. Thank you, Lord. Kantahin natin? Sige, para mag-calm down ako. Ang Pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan sa buhay kong taglay. Wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Wala nang higit pa sa'yo, sa banal na pangalan mo. Wala nang higit pa sa'yo, Jesus, sa banal na pangalan mo. Thank you, Lord. So, yun po ang nangyayari din. Kumbaga, kung may traffic sa kalye, kumanta ka noon, naglulog ang traffic. Kung may traffic sa bahay, kantahin mo yun, nagluluwag ang traffic sa bahay, hindi ka malilate sa fellowship. Kaya kami nalilate sa fellowship dahil matraffic sa bahay. Kaya kakantahin namin yun. Anyway, so yun ang sa P. Pause, pray, and praise. Sa O naman ay offer yourself as a living sacrifice. Somebody must submit, give way. Offer yourself as a living sacrifice. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, acceptable to Him. So, somebody must give way. Kasi pagka hindi, magpapataasan kayo, pupunta ka sa level 1, 2, 4, 5, 6, 7. Thank you at my 8. Somebody must give way. So, offer yourself as the living sacrifice. Kalimitan, mahirap sa iba ang manguna sa ganun eh. At ikaw actually ang tunay nakakausapin ng Holy Spirit dahil ikaw ay nasa sa Kanya. Ang sunod na letter is I. Sa I naman ay imitate Mary. Mama Mary. Si Mama Mary, lagi nagsasubmit sa kanyang anak eh. Doon sa miracle sa Cana, ang sabi niya ay, follow my son. Follow him. Kung ano kanyang ini-order, gamitin mo. So, follow Jesus. Kung si Jesus Christ ang nasa katayuan mo, ano ang kanyang sasabihin, ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang nasa sa isip. Si Paul ganun din. Imitate me as I imitate Jesus Christ. Kaya naman ito si Paul, napakadakila in terms of spirituality.
Yun ang sa I. Thank you, Lord. Ang sunod ay doon sa S. Ang S naman ay stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Stop. Stop. Tumigil ka. Sino ba ang gustong magkaganyan ka? Sino ba ang gustong mawasak, magulo ang iyong samahan bilang mag-asawa, ang iyong tahanan? John 10:10. Ang kaaway ay nagparito upang manggulo, magnakaw at pumatay. Look and listen to the Lord. Ang Diyos ay nasa sa inyo na upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasyasya. Yun ang sa S. So, thank you, Lord. At meron ganon. Yung E, ako'y natutuwa kay Sister Cora. Bakit yan ang nakita mo sa E? Ang E kasi Ephata. Remember ba yung Ephata? Yung deaf, mute sa Marcos 7:32-35. Ito yung verse na aming pinag-usap-usapan nung si Patricia, yung pong amin deaf and mute na bunso, ay rearing period pa hanggang sa marunong siya magbasa, nakakaintindi ng ganito. Ito po ang aming verse para sa kanya. Dadalhin kay Jesus Christ, tapos hipuin ang tenga, lalawayan ang lips, at siya'y magsasalita na. Yun ang aming verse dito. Be open ang ibig sabihin. Doon sa tenga, nakwento ko na rin sa inyo, okay lang, lawayan mo ang tenga, pero nung lalawayan mo na ang dila, ayaw na nung bata. Ako man, ang mangyari sa akin yun, hindi ako papahayag. Well, anyway, ang ibig sabihin ng Ephata, dun sa E, is be open. Dapat ay bukas ka, ready kang makinig. So, anong sabi dito? Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos, mabuksan. So, ito po tayo mga kapatid. Ang huli doon ay yung embrace. E is embrace. Dapat magwakas ito na yung kamay mo na namumuo, naninigas. 7, step 8, dapat sabihin mo, this is dedicated to the Lord. Ikaw nang humawak doon sa kamay. Ikaw na ang umakap. Madaling sabihin, mahirap gawin. Itong oras na ito, inyo pong angkinin na si Lord ang nagsasabi, hindi ako. Pag si Lord na nagsabi, kaya niyong gawin niya, kaya natin gawin yan. Can you imagine? Kamatayan na niya, katapusan. Patawarin mo po sila, hindi lalaman ko lang ginagawa. Yun ang ibig sabihin, embrace yung iyong kinapupuotan. Then lastly na taga, promise po ito. Yung fruit of the Holy Spirit, kung kanina yung armor of God, alalahanin po lang natin yung armor, yung Galatians 5:22-23. Ito yung pinaka-counteract and replace the negative character traits that are in you because of sin. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, and self-control. Almost every one of these will counteract anger in your life. Always remember, the Holy Spirit, ang gusto niya, love, peace, joy. It is hard to be angry when you are practicing love. When you are practicing love, it's hard to be angry. When it's hard to be angry when you are full of joy. When you are full of joy, ang hirap maging magalit. It's hard to be angry when you have peace. When you are being kind, it's hard to be angry when you practice gentleness, self-control. We are living in the Spirit. Life in the Spirit seminar. Kailangan natin yon. Thank you, Lord, at salamat po. Alam po namin na kami ay inyong ibinless, naging kalugod-lugod sa inyo lahat na inyong narinig, at maging kalugod-lugod din sa inyo ang aming pagsasabuhay, ng aming sinabi, ng aming narinig. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Happy Amen. birthday. Happy Amen. birthday. Oh, eto pala, sister. Yan. Ikaw na dito sa greetings natin sa my birthday. September Ano? 10. Happy birthday, Sister Ched Vicente. Besite, Sister Cecil Teves, Sister Chloe Lailo, Brother RG Mercado, Brother Ian Cortez, Brother Eman Salanggit, Brother Alexis Garcia. Amen. Happy birthday. Hallelujah.
Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Sok. Happy birthday! Happy birthday to all. Announcement lang mga kapatid, ito na po tayo. Ito na po tayo. Yung ating family affair, yung ating grand fellowship, yung foundation day, at saka yung ating album launching, ito na. October 26, 2024 from 2 p.m. to 6 p.m. at SM South Mall Event Center. Yung 10 years old below, with food and kiddie meal, 300 pesos po per head. Okay na po yun. Maganda po yun. Mura na po yun. Bleachers with food, bento box with USB, 800 pesos per head. So, together with food, saka ito'y kasama na sister ang entrance, ano? Yes. Kaya, ay, napakamura niyan. 800 pesos. Yun namang table with Managed food, yung managed buffet, ilan ho lang kasi yun eh, hindi ma-accommodate tayo na thousands. Ay with USB, 1,000 pesos per head. At yung food to be served is for dinner. Wow, dinner kasi 2 to 6 sister. Naroon kayo, ano sister? Ang ating outfit, yung ating pong suot ay smart casual. Smart casual. So we're looking forward mga kapatid. At isa pa, meron po tayong Repeat. LSS ha. Ngayong Sabado na ito, September Saturday, September 14, gaganapin doon sa Cramsis. At ito po ay iniimbitaan lahat, lalo na po yung taga Bulacan, taga Caloocan, at ang taga Makati. Yes. Kung kayo po ay within the area at wala kayong naka-schedule na LSS. pupuntahan at kayo po ay may decide na pumunta, join po kayo. Mag-start po tayo ng mga 8 a.m. Pagkatapos po onward, ang probably mga 2 to 3 p.m. matatapos. Kung kayo po ay magustong sumali po ang lahat, kung hindi man physically, ay yung prayer ninyo, kailangan po natin yun. Kailangan po natin yung prayer. So, glory to God sa lahat na magaganap. At for our repeat new song of the week, Jesus, Ikaw na nga talaga, composed by Minister Jeff Borja. Jesus, Ikaw na nga talaga. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling ko lang ito nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo.
and Timothy too.